Okay mga boss, welcome back sa Boss Klein TV. So again, I'd like to show you the updated mods and pyesa ni Jopay. So ito po si Jopay mga boss, ang ating Raider FI na 2 years na nating alaga. Yan po siya ngayon. Yan. Short walk around po kay Jopay. Tapos iisahin natin yung mga pyesang nakakabit kay Jopay. So this video is intended for sa mga gustong mag-build ng Raider FI na gusto makakuha ng reference. Ito si Jopay, pwede nyo pong gayahin. You have my permission. Walang problema po tayo dyan. Kasi nga binuo natin tong motor na ito dahil sa hilig natin at sa passion natin na maka-inspire sa iba. Okay. So yan po si Jopay. So dito po tayo sa harapan. Before I start, si Jopay po ay anong tawag dito? NGO non-pro build po mga boss. So when you talk about NGO non-pro, dapat yung mga brake system at piyesang nakakabit sa motor natin is dapat all original, made in Thailand. Okay? Ito po siya mga boss. Dapat original, made in Thailand yung mga piyesang nakakabit. Tapos OEM stock ng motor mo ang gagamiting brake master at brake caliper. So yan. Ito mga boss. So dito po tayo sa brake system. Again, legit, original ng motor nyo ang gagamitin pag nasa NGO non-pro po kayo. So ito po siya. Ayan, ating brake master. Tapos dito naman sa ilalim, brake caliper. Okay, naka-outer tube po tayo ng Wave. Super speed po yung brand nito. Tapos ang ginamit natin ito na bracket is pang Wave po. Pwede po siya sa Raider FI na stock caliper, basta po yung slider piston niya, slider po niya is nasa gitna ng mga piston tulad dito. Yung iba kasi yung mga lumang model ng Raider FI nandito banda, so hindi ito siya pwede sa mga older models ng Raider FI. Pero ito same lang ng Wave, nasa gitna yung slider, kaya pwede itong bracket. Okay, tapos yung dito post natin is switch, yung brand switch. Tapos dito naman sa disc natin is made in Thailand, legit na 63 racing. Okay, tapos yung hub natin is Yasaki, original Yasaki gear type na hub. Tapos yung fender natin is naka-lighten po, ayan, para mas malinis tingnan. Tapos yung makapal na fender bracket po yung gamit natin. Tapos naka outer tube po tayo na pang XRM max speed, pero naka 2-tone po siya para may iba naman. Tapos naka T-post tayo, MTB. Okay, itong build natin is MTB po, straight MTB. Ayan, MTB po yan mga boss. Sa handlebar natin MTB pa rin, mid-rise na handlebar. Tapos naka CNC bolts po yan. Sa switches naman, stock po yung switches na gamit natin. Ayan, stock po yan mga boss. Okay. So dapat walang lagpas dito ha, walang lagpas dito. Yung ginawa natin dito, nagpa-machine shop tayo para makuha natin yung tamang tindig. So, dito naman sa engine details mga boss, ang gamit nating engine details, TRC Racing PH. Kasi maliliit lang naman yan engine details, diba? Importante malinis. Tapos ito, naka kick delete details tayo, naka pivot. Tapos naka shifter tayo ng MTB mga boss. MTB yan, MTB Supanburi. Okay, tapos naka throttle body po tayo mga boss, 36mm. Tapos yung suspension natin is Schaefer Thailand. Okay, PPR products din po yan. Alright, then dito naman sa taas, head cover natin mga boss is TRMA. Tapos naka BRD big radiator po tayo. Tapos kakabit lang natin 5-2 ignition coil kasi nag-upgrade tayo ng engine mga boss. Engine natin wrist sleeve lang 66, stock bore lang yung ginagamit natin, stock block I mean.
Ayan, para stock scam, umuhay. Tapos, ito naman yung pipe natin mga boss. KOU sandblasted pipe. Mahirap na maghanap ng ganitong pipe, pero nakahanap din tayo, nakatsyempo, pero medyo pricey talaga. And malinis yan, walang sayad mga boss. Alright, so naka plus 3 swing arm tayo, CNC web ng MTV po yan. CNC web ng MTV. Ayan, plus 3 po yan. So wala po yung sayad. Tapos naka CNC na brake arm, plus 3 na rod. Ayan. So DIY lang natin yung switch natin, pero papalitan ito ng mas mahabang spacer para mas malinis talagang tingnan. Okay. Ayan po mga boss. So dito sa likuran yung chain drive natin. Naka o-ring type na chain nga kadena. Naka X-rays na 415 sprocket 38. Tapos naka super speed na flange hub. Yasaki rear hub yung gamit natin. Tapos sa rim set natin, Yoko Carbon po yung rim set natin mga boss. Tapos Usaki stainless na spokes. Yan. Tapos naka SPS tayo na center stand, pati SR na alloy side stand. Yan mga boss. So next natin papalitan ito is ito. Papalitan natin to ng CNC na alloy sprocket cover. Ayan. Para mas maangas. Pero wala akong balak palitan ito ng CNC. Kasi medyo marami ng borloloy yung mga motor natin. So yan, dito naman sa U-box yung mga boss, under seat compartment, ito po siya. Ayan, MTV po yan, MTV gas tank. Ayan, so malinis na malinis. Diba, kita niyo yung ground, oh, nakatago siya. Parang ganyan, hindi mo makita yung ground, pero nandyan yung ground. Tapos naka-use battery cover tayo. Lalagyan natin ito ng details dito banda, pero hindi masyadong marami kasi malaswa tingnan. Stock ECU, naka-remap lang, naka-remap yung stock ECU natin mga boss. Naka-remap, wala pa tayong budget. Ayan. Tapos MTV, flat seat, matic. So yan po yung mga piyesa na nakakabit kay Jopay mga boss. So mga gustong subukan gayahin, pwede pa kayong gumaya, walang problema yan mga boss. Build to inspire, ika nga. Ayan. So thank you very much for watching this video mga boss. Hopefully may makita akong katulad ni Jopay. See you next time. Don't forget to like and subscribe to our channel para updated kayo para sa mga future videos natin. Thank you mga boss.